Magandang araw mga ka-ubas. Ngayon pa nga pala ay magpo-pruning tayo ng ubas kasi summer na ngayon. Ah, Ngayon maganda mag-pruning ng ubas dahil tapos na yung tag-ulan dito sa atin. Ito nga pala guys, tuturuan ko kayo kung paano ihanda yung ubas bago siya i-pruning. Ito guys yung ubas ko, ayan. Nasa likod ko, ayan. Unang-una guys, bago natin i-pruning yung ubas ay ihanda muna natin siya. Yan, mga kaubas, bago kayo mag-pruning ng grapes ay siguraduhin yung nadiligan muna natin ang ating ubas. Kasi ay puputulin natin yung mga sanga niya. Kaya kailangan niya ng tubig para hindi siya ma-dehydrate. Yan. Una guys, bago niya diligan yung ubas niya ay bungkalin niyo muna yung mga lupa. Yan. Yung pinakaibabaw lang kaubas ang bungkalin nyo kasi baka madama yung ugat. Ayan. Ayan guys yung ubas ko. Bungkalin nyo lang yung pinakaibabaw ng lupa bago nyo siya diligin para sigurado nakakahinga yung mga ugat nya at masipsip nya ng maganda yung didilig natin. Ayan. Huwag niyong masyadong lalaliman yung bungkal mga kaubas kasi baka tamaan niyo yung ugat. Ayan. Yung pinakaibabaw lang. Ayan. Pag nabungkal niyo na siya mga kaubas ay lagyan natin siya ng abono. Yung tubig na didilig niyo sa kanya ilagyan natin ng fertilizer para siguradong maganda yung maging bunga ng ubas natin. Yan guys, kunin natin yung gagamitin nating fertilizer sa kanya. Ito nga pala guys, nag-ready ko ng timba. Ayan. Ang gagamitin natin tubig sa kanya ay itong tubig na to guys. Ito nga pala ay mga binabarang ko ng pinagbalatan ng gulay, prutas. Nilagay ko dito sa tubig na to para makuha niyo yung mga nutrients. Kaya kayo mga kaubas, yung mga pinagbabalatan niyo ng mga gulay, prutas, ay huwag niyo itatapon kasi pwede niyo gamiting fertilizer yan. Ayan. Ayan mga kaubas. Ito yung gagawin natin. Ayan, kalahating galon lang guys yung gagamitin natin dahil hindi pa naman masyadong dry na dry yung lupa. Ito guys. Tsaka haluan din natin siya guys ng kalahating cup ng fertilizer. Ayan. Tunawin natin siya sa tubig para mas mabilis ma-absorb ng mga ubas natin yung nutrients. Pwede din naman guys ibudbud lang sa may lupa pero medyo matagal yun bago makuha ng ubas natin yung nutrients. Then ayan guys, haluin lang natin at mekos natin yung tubig para matunaw yung fertilizer. Ayan. Mekos lang guys. Siguraduhin natin tunaw na yung fertilizer para absorb ng ating ubas. Ayan guys, mekos lang natin. Ubas nga pala natin guys ay red cardinal. Ayan, ipo-pruning natin siya ngayon. Eksaktong 1 year old na siya. At ready na talaga siyang i-pruning. Kasi halos pentel pen size na yung puno niya. Ayan guys, namumuti na siya. Tunaw na yung fertilizer. Tapos ay dilig lang natin dito. Ayan.
Yan. Dilig nyo lang guys. Yan. Yung mga natirang di natunaw, itaktak nyo lang. Ma-absorb din ng ubas natin yan. Yan guys. Kasi mas maganda guys, bago natin siya i-pruning ay naka-absorb siya ng nutrients. Para once na umusbong siya ay maganda yung pagkaka-usbong niya. Kasi marami siyang nasipsip na nutrients. Ito nga pala guys yung puno niya, medyo mataba na siya. Ayan, kasing taba na ng hinlalaki ko. Yan guys, ready na talaga siyang i-pruning. Halos naubusan na siya ng dahon dahil dito sa ulan. Yung kasi yung matinding kalaban ng ubas natin guys, yung ulan. Actually guys, pwede ko na siya sanang i-pruning nung nakaraang buwan pa, kaso nga lang ay medyo nag-uulan pa. Sayang naman yung mga nagiging bulaklak, malalagas lang. Kaya hinintay ko talagang maging mag-summer bago natin siya i-pruning. Ayan guys, kunin lang natin gamit natin, wait lang. Dito mga kaubas ay gagamit tayo ng pruning spear. Siguraduhin yung malinis yung gagamitin nyo para hindi ma-infection yung mga ubas nyo. Ayan. Let's go guys, simulan na natin. Ayan, ito nga pala guys yung mga fruiting cane. Ito, ayan. Yung mga fruiting cane natin ay matured na pero mga payat. Pagka ganyan guys, ang pagkakaalam ko, pagka puputulin nyo tas ganyan kapayat ay mga 1 to 2 buds lang ititira. Ito guys, kakalbuhin talaga natin siya para as in kalbong kalbo. 1, 2, dito natin siya puputulin guys. Dapat medyo pa-slant yung putol nyo para hindi maipon yung tubig dito once na umulan, kasi pag natubigan siya guys ng ulan ay maaari siyang mabulok. Ayan, medyo patabingi guys yung putol niya. Yun. Kasi mga natitira niya guys sa mga dahon, yung mga side shoot, putulin nyo din. Ayan, wala tayong ititirang dahon yan guys. Kasi ito guys, ayan, medyo payat yung ano, fruiting cane natin. Siguro dito lang, ayan. Tsaka pag magpo-pruning nga rin pala kayo guys, siguraduhin yung sa hapon kayo magpo-pruning, o kayo magpo-pruning ng bandang tanghali kasi medyo mainit. Pagka pinutol niyo yung mga ubas niyo ay masyado siyang made-dehydrate. Kaya suggest ko sa inyo guys, medyo hapon kayo mag-pruning para hindi ma-dehydrate yung mga ubas niyo. Ayan guys, ito isang fruiting cane. 1, 2, 3, 4. Ayan. Ito pa yung isa guys. 1, 2, 3. Ayan, medyo mababa yung ubas natin guys. Nakayuko ako kaya pagkatapos natin yung pruning, ayusin natin trellis natin, medyo tataasan natin yan. Ayan guys. Ito. 1, 2, 3, 4. Pag medyo mataba guys yung fruiting cane nyo, pwede kayong mag-iwan ng 5 buds. Depende sa may fruiting cane. Pag medyo payat, mga 1 to 2 lang. Pag medyo mataba, pwedeng 5. Ayan guys, dito 5. Yun.
Mamaya na natin tanggalin yung mga kalat. Ito na nga guys, tapos na tayo mag-pruning. Wala talaga siyang titirang dahon guys pag nag-pruning kayo. Para lahat talaga ng dahon niya mapalitan. Ito guys, pagka mapayat lang yung fruiting cane nyo ay 1 to 2 buds lang ang tinitira ko. Ayan. Pag mga payat siya. Actually guys, first pruning pa lang nito kaya hindi ko inaasahang marami yung bunga na to. Pero sure guys, sa pangalawang pruning nito ay magiging maganda. Ito guys, tingnan nyo to. Medyo mataba yung fruiting cane niya kaya nag-iwan ako ng 1, 2, 3, 4, 5. Ayan. 5 buds ang tinitira ko pagka sobrang taba niya. Ayan guys. Mga after 15 days guys ay magbabad break na to. At update ko ulit kayo sa next video ko kung anong kalalabasan ng pagpapruning natin. Ayan. Ito guys, may natira pa ditong bunga. Ayan. Ito guys, kusa lang siyang bumunga. Ayan, ganda ng bunga niya. Mga 1 week na lang siguro to guys, hinog na to. Binalutan ko siya ng plastic para hindi siya makain ng mga insekto tsaka mga ibon. Nandito na lang guys, update ko ulit kayo kapag nag-bad break na yung ubas natin. Maraming salamat nga pala guys, at kung may makakapanood na to na expert, please comment lang kung tama ba yung ginawa ko kasi first timer ko pa lang. Hindi ko pa masyadong kabisado kung paano yung tamang pagpapruning. Yun guys, maraming salamat at pa-like and subscribe na rin guys. Like and subscribe. Maraming salamat guys. Hanggang dito na lang.